Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon kay incoming DepEd Secretary Senator Sonny Angara, suportado niya ang pagpapataas ng sahod sa mga guro sa pampublikong paaralan. Pagtitiyak niya isa sa kanyang pag-aaralan ang panukalang maging 50,000 pesos ang entry-level salary ng mga public teachers. Handa umano siyang makipag-ugnayan sa Department of Finance at Department of Budget and Management para dito. Dagdag pa rito, isa pa sa layo ni Angara ang mas mapabuti ang working conditions ng mga guro upang makapag-focus sila sa kanilang pangunahing tungkulin. Samantala, nagkasundong muli ang Department of Foreign Affairs o DFA at China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Pumayag din ang dalawang bansa na magkaroon ng mapayapang mga usapin ukol sa mga nakaraang insidente. Para sa detalye, narito ang aking ulat. 2 linggo matapos ang insidente ng pangharas ng China sa mga sundalo ng Philippine Navy habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal, nagkasundo ang Department of Foreign Affairs at China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay matapos na magkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng DFA at China na bilateral consultation mechanism ukol sa pinag-aagawang teritoryo. Dumalo sa nasabing pagpupulong si DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong. Iginiit dito ni Undersecretary Lazaro ang patuloy na pagprotekta sa interes ng Pilipinas, soberanya, sovereign rights at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Napag-usapan din ang posibleng pagbabalik ng Joint Coast Guard Committee o JCGC upang maging posible ang maritime cooperation ng China at Pilipinas. Kasama din dito ang pagkakasundo sa magkatuwang na pamamahala ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Dagdag pa rito, parehong sang-ayon ang dalawang kampo na magpatuloy ang dialogo at resolbahin ang mga isyu sa mapayapang pag-uusap. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, magkatuwang ang Commission on Elections o COMELEC at National Bureau of Investigation o NBI upang matiyak na secure, credible at walang banta ng mga hacker ang susunod na halalan. Target umano ng parehong ahensya na magtulungan sa paglaban sa anumang cybersecurity threat at hacking sa pamahalaan. Partikular rito ang pagsugpo sa posibleng irregularities na maaring mangyari sa pamamagitan ng cyber attacks. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DFA at China nagkasundo na bawasan ng tensyon sa West Philippine Sea. NSC at DND walang nakikitang banta sa isiniwalat ni Senator Amy Marcos ukol sa hypersonic missiles ng China. Incoming DepEd Secretary Senator Angara, pag-aaralan ng pagtataas ng sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan. COMELEC NBI, sani puwersa kontra hackers sa 2025 polls. Ilang OFWs balik Pilipinas dahil sa gang violence sa Haiti. Gilas Men, naitala ang makasaysayang pagkapanalo kontra world number 6 Latvia sa pagbubukas ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinangunahan ng Department of Health o DOH na kinatawan ni Universal Healthcare Health Services Cluster Undersecretary Maria Rosario Singvergere
at Cordillera Regional Director Ferdinand Benenben ang pagbubukas ng unang bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS Center sa Cordillera Administrative Region nitong kamakailan. Kabilang sa mga serbisyong ibabahagi ng pasilidad na ito ay ang mga ambulatory surgery tulad ng circumcision, excision ng maliliit na cyst, pagtatanggal ng tahi, outpatient specialty clinic, ultrasound para sa mga buntis at marami pang iba. Ang BUCAS Center na ito ay hindi lamang tutulong sa mga mamamayan ng Natonin, kundi maging sa mga nakapaligid na munisipalidad tulad ng Barlig at Tabuk City. Abay puntos para sa Gilas Men. Ito'y dahil lahat ay nagulat sa ipinamalas na galing ng pambansang koponan matapos paulanan ng puntos ang bansang Latvia nitong Miyerkules sa kanilang naging kampanya sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ang buong kaganapan, alamin sa ulat ni Princess Castro. Gumawa ng kasaysayan ng Gilas Pilipinas men's team nitong Miyerkules 3 ng Hulyo matapos daigin ang world number 6 Latvia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament, home court ng Riga, Latvia. Unang quarter pa lang ay nagpaulan na ng puntos ang power forward ng team na si Justin Brownlee. Samantala, hindi rin nagpapigil ang small forward na si CJ Perez sa kanyang buzzer beater point sa pamuklat na quarter ng game. Sa halftime ng game naman, lamang ng 16 na puntos ang Pilipinas sa score na 54-38. Bagamat sinubukang humabol ng Latvia sa Filipino Hoopers, hindi hinayaan ng Gilas na lumamang ang kalaban at pinanatili ang malayong agwat sa kartada hanggang sa final quarter ng laro. Tinapos ng Gilas ang laban sa score na 89-80. Ang pagkapanalong ito ng Gilas ang tsansa nilang makabook ng ticket para sa Paris Summer Olympics 2024. Ngunit hindi pa rin nagpapakampante ang grupo at kinakailangan pang humarap sa ilang kupunan para sa secured spot sa Olympics. Naitala bilang best performer sina Justin Brownlee na may 26 points, 9 rebounds at 9 assists. Kai Soto na may 18 puntos at 8 rebounds. Dwight Ramos na may 12 puntos, Junmar Fajardo na may 11 at Chris Newsome na nakapagtala ng 10 puntos. Sa pamumuno ni head coach Tim Cone, ito ang unang pagkakataon na nanalo ang Pilipinas sa European team makaraan ng 64 na taon. Samantala, ang qualifying tournament na ito ay umarangkada nitong 2 ng Hulyo na magtatapos sa 7 ng buwan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nakumpiska sa pinagsamang operasyon ng Coast Guard Sea Marshal Unit Southwestern Mindanao kasama ng Coast Guard Station Western Sulu at PNP Maritime Group ang 6 na kahon na naglalaman ng 50 reams at 5 natatakpan ng mga sako na naglalaman ng 70 reams ng platinum brand ng mga sigarilyo sakay ng isang roro o passenger vessel. Ayon sa ginawang inventaryo at dokumentasyon ng mga otoridad noong nakaraang linggo, 744,999 pesos ang halaga ng mga sigarilyo. Pinangunahan naman ng PCG at PNPMG ang disposisyon ng nasabing iligal na mga kontrabando at na-turnover na ito sa Bureau of Customs noong ikaunang araw ng Hulyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DFA at China nagkasundo na bawasan ng tensyon sa West Philippine Sea. NSC at DND walang nakikitang banta sa isiniwalat ni Senator Amy Marcos ukol sa hypersonic missiles ng China. Incoming DepEd Secretary Senator Angara, pag-aaralan ng pagtataas ng sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan. Comelec NBI, sani puwersa kontra hackers sa 2025 polls. Ilang OFWs balik Pilipinas dahil sa gang violence sa Haiti.
Gilas Men, naitala ang makasaysayang pagkapanalo kontra world number 6 Latvia sa pagbubukas ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang sensitibong balita, 5 Pilipino ang nakabalik na ng Pilipinas matapos maapektuhan ng lumalalang kaharasan sa bansang Haiti. Hiniling ng mga overseas Filipino workers na ito na makauwi ng bansa na inaksyonan ng Department of Migrant Workers o DMW sa pamamagitan ng DMW Action Fund. Ito umano ang unang batch mula sa 40 OFWs na nagnanais umuwi ng bansa dahil sa gang violence sa bansang Caribbean. Samantala, kumpirmadong peke ang DSWD News Update na page sa Facebook kung saan mayroon itong mahigit 400,000 tagasunod. Ang balitang yan alamin kay Daniza Lopez. Itinuring peke ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang social media Facebook page na nagngangalang DSWD News Update. Ito'y mayroong 438,000 tagapagsunod kung saan nagpapaskil din ito ng mga fake news kung tawagin ng DSWD. Paglilinaw ng kagawaran ng nasabing pekeng Facebook page ay walang ugnayan sa DSWD at hindi lehitimo para pagbasehan ng impormasyon. Paalala nito sa publiko, ugaliing tignan kung opisyal ba ang nasabing social media post bago lubusang magtiwala dahil sa paglipanan na rin ng maling impormasyon ukol sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Patuloy naman ng DSWD sa pagbatid sa publiko na tumutok lamang sa opisyal social media accounts at website ng kagawaran. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang sa pamumuno ni CG Captain Ludovico Librilla Jr. kasama ang National Maritime Center ay pinaigting ng Coast Guard District Northeastern Luzon ang ugnayan nito sa US Marine Corps. Ang kaganapang ito ay layong pahusayin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang organisasyon, partikular na sa pagsasanay at mga pagsulong sa teknolohiya. Itinuring din ng distrito ang kaganapan bilang isang tanda sa patuloy na kolaborasyon sa pagitan ng PCG at ng US Marine Corps na nagtatakda ng yugto para sa mga hinaharap na hakbangin na makakatulong sa regional maritime security at stability. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DFA at China nagkasundo na bawasan ng tensyon sa West Philippine Sea. NSC at DND walang nakikitang banta sa isiniwalat ni Senator Amy Marcos ukol sa hypersonic missiles ng China. Incoming DepEd Secretary Senator Angara, pag-aaralan ng pagtataas ng sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan. Comelec NBI, sani puwersa kontra hackers sa 2025 polls. Ilang OFWs balik Pilipinas dahil sa gang violence sa Haiti. Gilas Men, naitala ang makasaysayang pagkapanalo kontra world number 6 Latvia sa pagbubukas ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.